mo ni Martin. Nagpapadyak na saan nito. Crush kasi nito si Martin pero crush lang daw. Medyo ouch daw ang heart niya pero carry naman. Pasensya na, Lori. Wala eh. Maganda kasi. Sabay flip ko sa buhok ko. Aba, kapal na mukha ha. Hinabol ako nito at tumaktong hihilain ng buhok ko. Pagpasok ko sa opisina ni Sir, madilim ang mukha nito. Nilapag ko kagad ang kape niya. Napatingin naman siya dito. Kumunot ang noon niya at tumingin sa akin. Who said o order ako niyan? Maldito ang tanong nito. Inirapan ko nga. Walang iyang mahal ng kape na yan. Tapos nag-iinarte siya dyan? Bumili na lang po ako kasi baka umorder kayo. Malayo pa naman yun. Piloso pa kung saan. Kumuyom ang kamao niya at tumango. Okay then, here's the payment. Inabot ko ang 1,000. Keep the change na to ha. Hindi nakatingin sa ad ko. Maya-maya pa'y naramdaman ko ang presensya niya sa harapan ko. Akala ko ba hindi mo boyfriend ng Martin na yon? Napangat ang tingin ko sa pagbanggit niya kay Martin. Hindi nga. Umatras ako na lumapit to sa akin. Kainis. Ano na naman ba ang problema ng lalaking to? Atras ako ng atras pero lumalapit pa rin siya. Hindi, pero hinahatid ka dito? Sumingkit ang mata ko dahil dito. Naiinis na ako ha. Ano bang problema nito? Excuse me lang sir ha. Anong pakialam mo? Boss lang naman kita. Matari kong tanong. Ngumisi to sabay ng pagkaramdam ko sa wall na tumama sa likod ko. Ay pesting na laki. Anong kagaguhan ang ginagawa nito? Pilit kong tinutulak ang dibdib niya pero kasing kapal yata to ng mukha niya. Inuubos talaga nitong pasensya ko. Diba, boyfriend mo pa rin ako? Mahina nitong bulong sa tenga ko. Di ko mapigilang kabahan dahil sobrang lapit ng katawan niya sa akin. Napabikit ako at pilit tinutulak ang katawan nito palayo. Anong boyfriend? Tumahimik ka, matagal na tayong tapos. Kaya pwede ba lumayo ka sa akin? Hindi ako papayag na gaya ng dati. Makuha niya ako sa simpleng paglapit niya sa akin. I never said that I'm breaking up with you, remember? Oo, wala siyang sinabi. Pero noong mga oras na pinili niyang talikuran ako at lumabat sa ibang bansa, consider na itong hiwalay na kami. Walang hiya ka. Gago ka pala eh. Sunod-sunod ang pagpukpok ko sa dibdib niya hanggang kusa tong lumayo sa akin. Peste ka? Matapos mo kong iwan noon, babalik ka para guluhin ulit ang buhay ko? Ano ko, Astro? Basura na pwedeng itapon kahit saan, tapos pupulutin ulit kapag naisipan? Pwede ba lumayo ka na sa akin? Ayoko na sa'yo. Ayoko nang mapalapit pa sa'yo. Saad kong galit na galit, nakatitig sa kanya habang dinuduro-duro siya. Agatha, I never intended to leave you. Hindi mo alam ang nangyari, pero ikaw pinili mong mawala ang anak natin. Nagpantig ang tenga ko dahil sa sinabi nito. Ano daw? Anong nawala ang anak namin? Lumayo ka sa akin. Naglakad ako patungo sa pinto, pero natigilan ako na sabihin niya ang katagang mas lalong pumunit sa pagkatao at pasensya ko. You killed our children, Agatha. You killed my children. Pinili mong maglaslas knowing there's life in your womb? You're so selfish. At saan mo naman nakuha ang balitang yan? Nandilisik ang mga matang saad ko sa kanya. Anong pinabayaan ko? Anong pinatay ko? Halos nga mawalan ako ng lakas, may taguyod ko lang buhay ng kambal para lang bigyan sila ng magandang kinabukasan. Kay Mommy, tinanggap mo pang pera kahit alam mong nakunan ka na. Huwag kang magkaila, Agatha. You're such a gold digger. Mabilis akong lumapit sa kanya. Sinampal ang mukha ng gagong lalaking to. Bawiin mong sinabi mo, Astro. Hindi mo alam ang mga nangyari sa akin noon. Walang hiya ka. Gago ka, peste. Mamatay ka na. Halos maubusan ako ng boses sa pagsigaw kong yun. Tigilan mo ko. Nagmarcha na ako palabas ng opisina. Walang hiya. Sana pala hindi na ako pumasok at sinamahan ko na lang ang anak ko sa first day of school nila. Kung alam ko lang. Nabigla ako nang hilahin nito ang kamay ko na bubukas na sana ng pinto. Napaharap ako sa kanya. Tinulak niya ako sa pinto kaya napasandal ako. Hinalikan niya ako. Halos manlambot ang tuhod ko sa paraan ng paghalik niya sa akin. Hindi ko napigilan at pati ako sinagot ng mga halik niya. Bobo, Agatha. But still, I'm longing to kiss your lips like this, Agatha. I miss you. Ano daw? Minulat ko ang mata ko at nakitang nakapikit pala to. Walang ya?
Tumigil ako sa pagsagot sa mga halik niya, pero hindi pa rin niya ako nilulubayan. Nang makaipon ako ng sapat na lakas, tinulak ko siya. Nanlaki ang mga mata niya, pero hindi pa ako tapos. Lumapit ako sa kanya at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Para yan sa panggagago mo. Sinampal ko ulit siya sa kaliwang pisngi habang namumuo ang mga luha ko. Para yan sa mga maling akala mo tungkol sa nangyari noon. At isang malakas na paghampas sa dibdib niya ang huli kong pabaon. Para naman yan sa paghalik mo sa akin ngayon. Lumayo ako sa kanya at nakipagtitigan habang matutulis ang aking titig. Kung inaakala mong mauuto mo ako sa simpleng kiss-kiss na yan, pues nagkakamali ka. Huwag mo nang ulitin ang pagkakamaling nangyari sa atin noon, Astro. Kumirot man ang puso ko, hindi ko na inabala pa ang hintayan ng mga sasabihin niya. Naglakad ako palabas ng opisina nito. Pinupunasan ko ang mga luha ko dahil baka mahalata ng mga tauhan na umiiyak ako. Ayoko na. Ngayong alam ko na wala nga talagang alam si Astro sa mga anak namin, pinapatawad ko na siya. Pero hindi ibig sabihin nun ipapakilala ko na siya sa mga anak niya. Manigas kang damuho ka. Buo na talaga ang desisyon ko. Aalis na ako. Aalis na ako sa mall na to. Magpapaalam lang ako kay Laurie at kay Mama Sevilla. Mabuti na lang pagdating ng locker room, nandun si Laurie at nag-iisa lang siya. Agad ko siyang dinamba ng yakap. Ibinaon ng aking mukha sa kanyang dibdib. Hoy, Day, nanggugulat ka naman. Oy, teka, bakit ka umiiyak? Nag-aaral lang tanong ni Laurie. Hinagod nito ang likod ko. Mas lalo tuloy ako naiiyak. Laurie, nagkausap kami ni Astro, yung boss natin. Nalaman kong hindi niya alam na may anak kami. Walang hiya talagang mommy niya. Pero naiinis ako sa kanya. Galit ako at nalilito. Laurie, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ito nagsalita. Hinahaplos lamang buhok ko. Ganon kami ng ilang minuto. Ano nang balak mo, Jai? Ayaw mo bang sabihin sa kanya? Aalis na ako dito. Maghahanap ako ng ibang trabaho. Hindi, bahala na. Kung malaman niya, edi good. Pero hindi ako ang magsasabi sa kanya. Inawakan ko ang braso ni Laurie. Kaya napatingin siya sa akin. Magpapatulong ako kay Martin. Sumimangot si Laurie dahil sa sinabi nito. O sige na nga, for now, okay lang sa akin. Basta after that, haakin na ulit si Martin. Sinundot ko ang tagiliran niya. Nag-iilusyon ka na naman, Laurie. Tumawa lang siya at niyakap ako. O sige na, Jai. Sa'yo na si Martin. Halata namang crush ka nun eh. Nanlaki ang mga mata ko. Totoo talaga, ayaw mo na sa kanya? Umikot ang mga mata nito, saka tumango. Hay nako, Jai. Hindi ko naman love ang hunk man na yun, no? O sige na, umuwi ka na para makapagpahinga ka. Sasabihin ko kay Mama Mariana ang desisyon mo. Naalala ko tuloy si Ate Mariana. Si Astro pala ang crush na crush niya. Hindi ba pwedeng iba na lang? Masasaktan lang siya. Gagong lalaking yun eh. Sige na, Laurie, uuwi muna ako. Mamaya pala may dinner kami ni Martin. Sumimangot to. Landi nito. Kapag niligawan ka ha, sagutin mo para tumigil na si Astro Boy sa buhay mo. Kung maka-Astro Boy, parang di amo ha. Nag-peace sign lang to at pinaalis na ako. Martin, seryoso dito sa restaurant na to? Ngumiti lamang si Martin at pinaupo ako. Tahimik lang siya at hindi nagsalita. O nagsalita kaya tumahimik na lang din ako. Medyo may tao ang social na restaurant na to pero okay naman. Maya-maya dumating na ang order ni Martin. Let's eat, Agatha. Tumango ako at nag-thank you sa kanya. Feeling ko tuloy girlfriend ako ni Martin. Sobrang sweet nito sa akin at laging hinahatid. Hi! Ideal man talaga kung tutusin. Sobrang ding sarap ng food nila dito at ang ganda ng ambience. Kinikilig tuloy ako. Joke! Maya-maya pa kumakain na kami ng dessert. Sobrang sarap naman dito. Panay ang pagtingin sa akin ni Martin at tuwing napapatingin din ako sa kanya, napapangiti na lang ako. Bakit parang kinakabahan ako? Agatha? Kinuha ni Martin ang mga kamay ko at kinulong sa mga palad niya. Diyos ko, ano to? Bakit, Martin? Nakangiti kong tanong. Malapad ang ngiti ko at feeling ko namumula ang pisngi ko. Sana naman hindi, para hindi mahalata ni Martin. Ngumiti ito pero yumuko kalaunan. Feeling ko tuloy nahihiya si Martin. Mula sa malapad ng ngiti na walang parang bula na makita ang magaganda kong mata ang isang tanawin na masakit sa mata.
Hindi dahil may kasama siyang maganda, sexy at sobrang blooming na babae, kundi dahil sa nanlilisik niyang mga matang nakatingin sa akin. Agatha? Natauhan ako ng tawagin at pisilin ni Martin ang kamay ko. Ano nga yun, Martin? Pambihira. Anong klaseng nilalang ba tong Astro na to at hindi ako lubay-lubayan? Lagi niyang binubwisit ang araw ko? Sabi ko, gusto kita at gusto kitang ligawan. Straight to the point na saan nito. Nanlaki ang mga mata ko. Nabawi ko ang kamay ko. Nabigla ba kita, Agatha? I hope you will say yes. Alam mo, kahit gaano ko kabisi, I promise I'll make time for you and for the twins. Napatingin ako sa kinaroroonan ni Astro. Malapit lang sila sa amin. Sure ako narinig niya ang pinag-uusapan namin. Kasi Martin, sa totoo lang, hindi ko alam ang isasagot ko. Alam mo na, naguguluhan pa ako at isa pa. Napatingin ako sa gawin ni Astro. Talagang galit tong nakatingin sa amin. Teka nga, ano bang problema niya? Nawawala ako sa concentration. Bumalik na kasi ang ama ng kambal. Ang ibig kong sabihin, nagparamdam na to. Hininaan ko ang boses ko sa pagbanggit sa ama ng kambal dahil baka marinig ni Astro. Inirapan ko si Astro at tumingin kay Martin. Hindi naman ako magsisinungaling. Oo, nararamdaman ko na parang may something si Martin sa akin. At oo, natutuwa ako at minsan kinikilig. Pero kasi, hindi ko naman maramdaman na gusto ko siya maging boyfriend. Gusto ko lang talaga siya bilang kaibigan. No, Agatha. I'm willing to wait and I'm just asking for permission para ligawan ka. I mean, I wanted to level up our relationship from friends to courting stage. I promise I will make you the best girl in the world. I will make you happy, Agatha. Just please say yes. Hindi ako makasagot dahil naguguluhan ako. Friend lang talaga ang tingin ko sa kanya. Hindi ko alam pero bumalik ulit ang tingin ko kay Astro. Sa pagkakataong to, wala na sila sa table nila. Nakita ko sa entrance ang papaalis na babaeng kasama ni Astro. Excuse me bro, Agatha and I need to talk. Nanlaki ang mata ko nang hilahin ng kung sinong kamay ko. Nabitawan to ni Martin at napunta kay... Tumaas ang tingin ko at napanganga na makitang si Astro pala yun. We need to talk. I need to clarify things with you. Saan nito sa akin habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ko. Sino ka ba? Bitahon mo nga si Agatha. Napatingin ako sa paligid dahil gumagawa na sila ng eksena. Napatayo ako at di pinahalatang gusto kong bawiin ang kamay ko. Naintindihan naman to ni Astro pero mas sinigpitan pa ang pagkakahawak sa kamay ko. Asar? I'm her boyfriend and we badly need to talk. Madaing saan ni Astro kay Martin. Hinila na ako ni Astro at dahil malakas siya, di natangay ako. I mouthed Martin na babawi ako and I'm so sorry. Nakakainis ka, Astro. Ginugulo mo na naman ako. Pilit kong binabawi ang kamay ko na mahigpit niyang yakap. Hinihila niya ako papalabas. Noong nakalabas na kami ng restaurant, nabawi ko ng tuluyan ang kamay ko. Pwede ba, Astro? Bastos-bastos mo ah. Kita mo may kausap akong tao tapos kakalat ka rin mo lang ako bigla-bigla. Naiinis kung saan. Nilingon ko ang loob ng restaurant at nakita doon si Martin, kausap ang isang waiter. Diyos ko naman, hindi ko pa nasasagot ang tanong niya sa akin. Eto kasing damuhong to, bigla-bigla na lang sumusulpot. Hindi mo ba naklaro kung anong sinabi ko, Agatha? Tumaas ang kilay ko dahil sa sinabi nito. Ano bang problema niya sa akin? Pasalamat nga siya, hindi ko siya sinisisi sa mga pangyayari noon. Kahit papano, maayos pa rin ang pakikitungo ko sa kanya. At mas lalo magpasalamat siya dahil ako na ang kusang lumalayo sa kanya. Bahala ka sa buhay mo. Huwag mong pakialaman ang buhay ko, Astro. Ipinadyak ko ang aking paa at nagmarcha na pabalik sa loob ng resto. Pero hindi pa ako nakatatong hakbang nang hilahin niya ulit ang kamay ko. Ang tigas-tigas ng ulo. Ang hirap-hirap paintindihin. Hinatak niya ako hanggang marating namin ang parking lot area. Ano ba, Astro? Bitiwan mo nga ako? Di pa rin niya ako binitawan kaya nakaramdam na ako ng kaba. Peste talaga, saan ba ako niya dadalhin? Just be a good girl, Agatha. This won't be hard for you. Saad niya habang binubuksan ang itim na kotse niya, siguro. Napatingin siya sa akin na mabuksan niya ang passenger seat. Pilit akong nagpupumiglas pero hinawakan na rin niya ang braso ko. Bitawan mo sabi ako eh. Naiinis na talaga ako. Anong karapatan niyang ganitohin ako? Hindi ko naman siya inaano ah. Do you want to go inside? O ako mismo magpapapasok sa'yo?
In a harsh way, of course. I don't tolerate bad behavior, Agatha. You know that? Napaikot ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. At ano ngayon? Nag-aamu-amuhan siya? Eh di ikaw na. FYI lang, Roque. Aalis na ako sa mall mo. Hindi mo na ako mauutusan. Hindi mo na ako matatakot dahil hindi na kita boss. Lumiit ang mata niya at nakipagtitigan sa akin. Sinalubong ko naman ito na nanilisik ng mga mata. You're being a hard-headed girlfriend, huh? Pilit niyang tinulak ang katawan ko para makapasok na ako pero hindi ako nagpatinag. Gusto mo ba talaga akong magalit, Agatha? Do you want me to hire someone? Ipapabugbog ko ang Gagong Lopez na yon. Tiningnan ko siya ng tingin na hindi makapaniwala at seryoso kabalok. Nang makumpirmang di siya nagjo-joke, kusa na akong pumasok sa kotse. Napahilamos ako ng kamay nang marinig ang pagsarado ng kotse. Maya-maya pa pumasok na din ito at pinaandar ang kotse niya. Hindi na lang ako umimik at inayaan na lang siyang dalhin ako kung saan niya gusto. Bahala na nga siya. Naubos ang energy ko sa pakikipag-away sa kanya. It doesn't matter now kung paano nakuha ni Astro ang babaeng gusto niya. Oo, gusto pa niyang maging kanya ulit si Agatha. He can't stand seeing her with someone else. Siya lang ang naging lalaki sa buhay ni Agatha, kaya't sisiguraduhin niya na siya lang talaga hanggang sa habang panahon. It is time to forget about her past and move on. It's been 4 years at sapat siguro yon para kalimutan nila ang masasakit na alaala. He wants Agatha back in his life. He knows how deeply she was hurt when he leave her hanging. Dapat pala palihim niyang kinausap ang dalaga noon at pinangako ang babalik siya. If only he can go back in that time, iaayos niyang mali para di umabot sa ganito. Napilit siyang pinagtataboy ng dalaga. He glanced at her and saw that she is now sleeping. Mukhang napagod sa pakikipag-away sa kanya. He smiled. God knows how he wanted to end his day like this. Agatha and him inside the car, taking him home his beloved wife? Yes, he wanted to marry this girl in her dreams. The only person who always makes his heart beat so fast, like there is no tomorrow. The only person that can make him happy? Only Agatha. Nagising ako sa sinag ng araw na dumadampi sa balat ko. Napabalikwas ako nang maalalang kasama ko pala si Astro kagabi. Napamaang ang bibig ko nang makitang hindi ito pamilyar sa akin. Hindi ito bahay namin. Sobrang ganda ng paligid at halos kulay puti lang ang nakikita ko sa paligid. Napakaganda ng kulay puti dahil nagpapagaan to ng pakiramdam ko. Masarap sa mata ko. Teka, nasan ba ako? Good morning. Matipid na bati sa akin ni Astro. May dala siyang pagkain. Balak niya ba akong pakainin dito sa kwarto? Nasaan ako, Astro? Gusto ko nang umuwi. Hinahanap na ako sa amin. Naku, ang mga anak ko. Paano na lang ang pagpasok nila sa eskwelahan? Malaki ka na, darling. Isa pa, you're not married yet. Dapat nga nag-aaliw ka ngayon para magbakasyon. Nakangiting saad nito. Mas lalo lang akong nainis dahil sa sinabi nito. Tinawag niya pa ako sa dati naming call sign. Teka nga, Astro, kinikidnap mo ba ako? Nilapag niya ang pagkain sa table na malapit sa kama. Agatha, I just want to clear things with you. I'm still your boyfriend because I can't remember that we broke up. Napairap ako dahil sa sinabi nito. Iniwan mo ko, Astro. Ano mo bang halos hindi ko maunawaan noon kung bakit mo nagawa sa akin yon? Binigay ko sa iyo lahat pero iniwan mo lang ako. Lumambot ang ekspresyon niya maya-maya pa. Humarap siya sa akin at umupo sa kama. Hinawakan niya ang kamay ko, tinitigan ako sa mata. I don't have a choice, darling. Mommy told me that I can't have my inheritance from them if I will continue my relationship with you. Natakot ako kasi anon lang ibubuhay ko sa'yo kapag hindi ko nakuha ang mga yon. Itatakwil nila ako. That is why I decide to leave you when everything is fine. Babalikan kita. Para akong nabuhusan dahil sa sinabi nito. So, ang mommy niya pala ang may pakana ng lahat. Kung bakit nilayon ako ni Astro? Pero bakit may girlfriend ka noon? Pinagpalit mo ko sa Janice na porn star na yon? Umiling si Astro at nilapit niya ang mukha niya sa akin. We never had a relationship when you came into my life, darling. It is my mom's idea. Gusto niyang samahan ko si Janice. Inawakan niya ang pisngi ko at tinaplos ito para tuloy unti-unting nawala ang yelang bumabalot sa puso ko. Parang ang mga titig ni Astro ay nagsasabi na wala na akong dapat na alalahanin pa. Dahil mahal niya pa rin ako. Darling, I am making my own money. My name.
Hindi ko na kailangan ng pera ng mga magulang ko. Kaya na kitang buhayin. Darling, I love you. I still love you even though there are a lot of problems that we encounter. Mahal na mahal pa rin kita.